Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:03 sa aga. Dali na Tukibunta ang Western Visayas. Dali na Tukibot ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Dali na Tukibunta ang Western Visayas. Dali na Tukibot ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon ta kasaysayan kalulura. Tukib Western Visayas. Tukib Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tugtog alas 10:55 sa aga. Tukib Dali na Tukibunta ang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Dali na Tukibunta ang Western Visayas. Maayong aga Luzon, Visayas, kag Mindanao. Live nyo kami nga mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo Siyensya at kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. dali na Tukibunta ang Western Visayas. Adlaw kita sang Miyerkules, August 19, 2026. Welcome sa panibago naman nga episode sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Dali na Tukibunta Ako ang inyo katukib, Hope Tarichante. And as usual, another day, another topic, another guest ang aton makaupod. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Istoryahan naton mga kaabyanan diri sa programa Tukib ang ginaduso no nga plano o kon development sa Pandi Azucar no sa Concepcion, Iloilo. Buton tahibaluon ta kasaysayan. Ano ba lang nga mga major infrastructure ang ginalauman no nga ipatindog o kon ipahamtang sa Pandi Azucar Island sa Banwasang Concepcion. Tukib Western Visayas. Ini kabahi no sa turista sa barangay nga programa sang Iloilo Provincial Government. So kung magligwa na karon mga kaabyanan, may meeting paningaton nga special nga bisita. Dali na But in a while no makaupod naton sa problema. si Dr. Raul Banyas, ang provincial administrator no sang Iloilo province and anay alkalde sang Concepcion, Iloilo. Ini may kaangtanan no sa development sa Pandi Azucar Island. Sa rehiyon libuton tahibaluon. And istoryahan man naton mga kaabyanan sa bahin sang sensya kag teknolohiya kay sa Rojas City may ginhiwat nga Innovators Summit 2026. And ang Regional Director sang Department of Science and Technology Western Visayas, the Engineer Rowan Hilonga, ang atuman no nagtambong sa duwa ka adlaw nga Innovators Summit. Visayas. Ibaloon nato mga kaabyanan no ang Ang mga perspective no sang regional director sang DOST tuhoy sa inobasyon kag ano pa bala dapat ang obrahon no diri sa Western Visayas para nga maduso no ang innovation
Kay kung lantahon naton mga kaabyanan ang priority no so Department of Science and Technology hindi lang science and technology but at the same time innovation. That's why STI no. Science, Technology and Innovation. Western Visayas. So tutukan din na mga kaabyanan ng aton pila ka mga tupiko but before that no i-check anay naton ang lakat sang panahon and ang aktibidad sang Bulkang Kanlaon. Sang panahon, hibaluan ta, kanlaon bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. Stay safe, stay ready mga kaabyanan subong pa no nga maulanon ang tiyempo. Lakat sang panahon. Meanwhile, unahon anay nato mga kaabyanan ang aktibidad sang Bulkang Kanlaon sandig sa bulletin nga ginpagwa sang DOST FIVOX. May 5 ka volcanic earthquake nga nabalhag sa Bulkang Kanlaon sa makaligad nga 24 oras samtang 1,697 tons naman ang sulfur dioxide flux sang Bulkang Kanlaon. Nabalhag ina kahapon nga adlaw August 18, no, 2026. Sa gihapon mga kaabyanan nagapabilin sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon. Kanlaon bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. Sa sining bahin naman niya mga kaabyanan, i-check man naton ang lakat sang panahon. Pinaagi naman sa aton nga DOST Pag-asa. Hibaluon ta. So yari na sa aton nga piyak nga linya nga aton nga DOST Pag-asa Iloilo. Good morning, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi, hello, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa subong adlaw sa Wednesday, August 19, 2026. So, as of 8 a.m. kaganang aga, may 3 ka-tropical depression yung ginamonitor. Isa sa sulod sa ating Philippine Area of Responsibility, kag duwa ang nasasagwa sa ating PAR. Ang una, muna nga sa sulod sa ating Philippine Area of Responsibility ay gina-estimate natin base sa mga available data. Ang iya lokasyon ay yara sa may 555 km east-northeast of Itbayat, Batanes. May maximum sustained winds nga 55 km per hour near the center, kag kastanas nga up to 70 km per hour. Ang iya hulag ay pa-westward at 30 km per hour. Ang ikaduwa naman nga tropical depression nga pinamonitor natin nga sasagwa sa ating nga PAR ay gina-estimate natin nga ang iya lokasyon ay yara sa may 805 km west of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds nga 45 km per hour near the center, kag gastanas nga up to 55 km per hour. Ang iya hulag ay pa westward at 25 km per hour. And then lastly nga is tropical depression yung ginamonitor natin ay gina-estimate natin ang iya lokasyon ay yara sa may 3,015 km east of northeastern Mindanao. May maximum sustained winds nga 55 km per hour near the center, kag gastanas nga up to 70 km per hour. Ang iya hulag ay pa westward at 15 km per hour. So, ang ining mga bagyong ginamonitor natin ay wala ni sila direktang apekto sa atin. Samtang ang southwest monsoon ang muna ang padayon yung nag-apekto sa Luzon kag Visayas. Sa bangod sini nga sistema, diri sa Western Visayas, labi na gid ang province of Antique kag Aklan ay maga-eksperyensya sang magalumon ng kalangatan nga may mga laptalap ng mga pag-ulan pangalatag panagoob tugas ang southwest monsoon, and for the rest of Western Visayas ay maga-eksperyensya sang magulugal umon tubto magalumon ng kalangatan nga may mga laptalap ng mga pag-ulan pangalatag panagoob tugas ang mga localized thunderstorms. Makasarangan tubtob makusog naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest nga magadalas ang makasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin siya narilin na sa 24 to 31 degrees Celsius ang adlaw na butla kag alas 5:40 sang aga, kag magatunod ini alas 6:07 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Silvestre, madamagid nga salamat. Ma'am Lenore, klaron ko lang no, ang sa bahin sang Antique kag Aklan ang prevailing amo ang southwest monsoon, samtang sa the rest of Western Visayas ang prevailing is localized thunderstorm. Yes, ma'am.
amo na sa dokaran ng aton nga water system. Mhm. So subong ma'am sa province of Antique kag Aklan nagaulan na. Well, sa dokaran ay naghaganaga naman na yung mga pag-ulan, ma'am, nga sa dokaran nga tinion. Mhm. May mga ideya kita Ma'am Yunor kung may ara sang rainfall warning sa mga nasambit nga area. Well, sa dokaron, ang kaginang alas 8 sang agay, nakapag-issue kita dito sa ang rainfall advisory, ma'am, nga. Hello, ma'am. Mhm. Ano nga rainfall advisory Ma'am Yunor no ang ginpagawa naton sa province of Antique and Aklan? Well, naka-issue kita sa RRA or rainfall advisory, ma'am, nga amo na nga oras like 2 to 3 hours nga maka-experience sa mga pag-ulan-ulan. Mhm. With that Ma'am Yunor Silvestre, madamo gid nga salamat maayong aga sa imo. Welcome, ma'am, kag maayong aga man sa imo. Sang panahon, hibaluan ta. Nabatian mga kabiyanan si Ma'am Yunor Silvestre ang Pag-asa Iloilo naghatag sa aton sang pinaka-latest sa lakat sang panahon. I-reiterate lang nato no sa province of Antique kag Aklan ang prevailing no amo ang southwest monsoon ukon habagat nga ginapainhan sa aton nga mga weather disturbances no diri sa Philippine Area of Responsibility. Meanwhile, sa the rest of Western Visayas, ang prevailing naman niya, localized thunderstorms. So, hindi kita magpakampante mga kabiyanan, no? Diri sa province of Iloilo, kag syudad sang Iloilo, magdalagid sa gihapon sang payong o kon mga protective equipment kay expect sa gihapon naton ang pag-ulan-ulan diri sa aton sa Western Visayas. Kanlaon bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready. Pamatian. Alerto kita, stay safe, stay ready, magpamati sa mga updates sang DOST Pag-asa kag DOST FIVOX Lakat sang panahon. kag sa mga programa sang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, aton na nga istoryahan Ibon, ang mga solusyon sa ang Innovators Summit 2026, ang kapis leg, no? Kung sa diin ang PCCI, ang Junior Chamber International, kag ang DOST Western Visayas kaupod ang iban pa no nga mga stakeholders. Nagtililipon para sa Innovator Summit. Ano bala ang perspective sang DOST Region 6 sa inobasyon no sa probinsya sang Capiz and also for the entire Western Visayas. Ibaloon na naton mga kaabyanan sa pagbalik sang programa Tukib. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala.
Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Philippine Standard Time, 10:18 sa aga. Tukibon ang mga solusyon sa problema. Sa gihapon mga kaabyanan, ining programa Tukib ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Kahapon lang gid mga kaabyanan nagtakop ang Innovator Summit sa probinsya sang Capiz, partikular sa syudad sang Rojas. Libutong tahi baro ang kasaysayan kakultura. Ang Innovator Summit 2026, Design Thinking, Startup Development and Pitching Challenge Capiz-Leg, Ang Western Visayas. nagtipon mga kaabyanan sa mga aspiring entrepreneurs, Tukibon ang Western Visayas. mga startup founders, mga business leaders, professionals, syempre mga students, and mga innovation advocates, no? That's why ang present dito amo ang Department of Science and Technology Western Visayas, ang DTI, also ang PCCI, ang DICT kag ang Junior Chamber International Rojas Makawiwili. So lakip sa mga highlight mga kaabyanan sa Innovator Summit amo ang Capiz Fireside Chat nga gin-co-organize sa Department of Science and Technology, and that is why no nakahatag sang iya perspective si Regional Director Rowen Helonga. So yari mga kaabyanan, pamatian ta no si Engineer Rowen Helonga sa ginhiwat nga Innovator Summit sa Rojas City, Capiz. Sige. Well, I guess we all have our own definitions ng innovation, as mentioned also by my fellow members of the panel, and I think all of them are correct. Essentially, medyo contextual, no? Yung perspective nato sa innovation. So, from the standpoint naman sa perspective sa science and technology sector where I belong, of course, we look into certain attributes when we talk about innovation. So firstly, when we say innovation, dapat something new siya. No? It doesn't have to be a new object or a new thing. It can be a new idea. It can be a new use for an existing thing, etc. So medyo may element siya nga dapat medyo bago siya or pioneering siya. Second is that it must have a use. No? Dapat useful siya. So dapat may problem siya sa society nga gina-solve, no? Like for example, kung dili na sa Rojas, kung medyo may problema kita sa aton nga transportation, so it can maybe solve our pain points kumbaga sa transportation. So dapat useful siya aside from being new, no? Third is that dapat may actual utilization siya. So for me, kung idea lang siya, that's a creative idea. It only becomes an innovation when it is actually being used. So sa perspective sa S&T community, kasi ang S&T sector, talagang when we talk about innovation, this is not an idea. This is the actual utilization of an innovative or creative idea on the ground. No? So dapat bago siya, dapat may usefulness siya, dapat gingamit nimo. Kaya kung wala mo siya gingamit, for us, in our sector, we do not consider that as an innovation. And fourthly, dapat may impact siya. Naging mas manami ang pagabuhi sa mga tao because of the innovation. So in short, from the perspective ng science and technology sector, when we speak about innovation, it has the following elements. Number one, new. Number two, useful siya. May utility siya. Third, gin-apply siya. Nawala siya, gin-istorya lang. No? Gin-adapt mo gin siya, gin-talawan ni mo himo. And finally, it must create impact sa business, sa industry, sa ordinary Filipinos. Thank you. Well, for me, because the US is into a lot of things, no? So, we do support R&D,
And then yung commercialization. We are also into human capital development, so we have a lot of scholarships, no? Sa high school pa lang, sa college, until sa master's, sa PhD, no? So, and then we do a lot of services. We have laboratories, we have technical services, what else? Medyo damo siya kayo ang ginasudlan sa DOST. But focusing on the question, yung how do we really minimize the hurdle between between research and then actual utilization. For me, pasensya na sa tanan, I think may problema kita sa atong R&D. So it's not really very market-driven. So oftentimes, yung atong mga universities, atong mga research institutions, sometimes or most of the time, ang motivation sa ilang pagkandak sa R&D isang ilang syempre competency, kundi anong ilang specialization. So anong gusto nila, of course, nga himuon nga research. Oftentimes, neglecting kung ano gid bala yung kinahanglan sa market. So if we can address this problem about relating R&D to actual gaps, development gaps naton sa aton industry, sa aton government, then mas mahapos siya nga i-push mo towards utilization or commercialization aton R&D output. Ang nakakatabo subong, ma-research kita, after nga ma-research kita, mangita kita sa magamit sa aton nga research, which for me, we don't have the luxury of time and resources to do this kind of thing. I would rather have it, kung ako lang ang ako na perspective masunod, I will never support R&D nga hindi siya based on actual requirements on the ground. If you are doing R&D just for the sake of generating new knowledge, do it in the future kung manggarano na si Pilipinas. Kag-asenso na kita. But subong nga pigado kita, every peso of R&D funds is crucial and that should be wisely allocated to R&D projects that address the many development gaps that we have. Saka na lang yung R&D ka just for the sake of knowing ano gid bala ang rason nga ang yellow ang color sang pakpak sang butterfly. I would rather have it nga magkanto kita sa research kung paano natin makaon si butterfly, joke lang. So just my perspective. Of course, there are R&D that are strategic in nature, no? Hindi pa natin makita iya subongan need, but in the future, importante siya. So may amo makita sila ka perspective, no? But siguro, looking, pasensya na sa malaba nga sabat, no? But maybe, sa private sector naman, I would like to take this opportunity nga avid din ato nga private sector partners. I hope that you will have more trust, confidence, and support to the R&D output sa ato nga universities. Expect mo gina siya, nga ang unang version sa ilang R&D output is not really that good compared to commercially viable products which are outputs of years of R&D also. So tani yung initial nga produkto ni Capsu, bisan hindi pa siya amuna ka-competitive, suportahan siya naton. Because that's the only way that Capsu, for example, or other universities can come up with better and better and better versions sa ilang product until the time that ang ilang R&D outputs are very competitive and comparable to what you can find in the market also. In a siya crucial nga stage, I hope the private sector will really support us. Kaya hindi na siya miracle na all of a sudden you come up with a technology na talaga competitive na sa produkto sang big companies naton. So I'm hoping that, again, si JCI, si PCCI can really partner with the government and the academe in making sure that may ginatawag kita nga daw sandbox pa nga stage. No? Nga pagwa sa research, pwede pa siya naton nga hindi pa perfect ang technology. Pero i-caution siya naton. Punta siya naton sangsan para hindi siya todo iya nga lagapak, no? Kung mag-igo sa log, i-caution naton siya. Kagataga naton sang gamay pagid nga opportunity, ngayon na siyang produkto, mag-asenso pagid. And only through that, can we come up with very competitive R&D outputs coming from our universities and other research institutions.
Sige, Ibon ang mga solusyon. Na batian mga kaabyanan si Engineer Rowan Helonga, ang Regional Director sang Department of Science and Technology. To sum up, no, sang nangin pahayag sang Regional Director, ang innovation sa perspective sang science and technology ang pinaka-importante ato mga kaabyanan nga dapat no ang innovation may impact no sa community kanang pwede bala no ma-apply sa pang-adlaw-adlaw nga problema o kon pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi sa mga pumuluyo, and at the same time ang innovation no dapat hindi lang kumbaga ginubra no for the sake nga ti may ara sang something new. Although new is also part sa mga characteristics ng innovation, dapat solution siya no sa mga problema sa mga pumuluyo. And at the same time mga kaabyanan, siling gani ni RD, no, may problema kita sa research and development. However, kay ti nagakinahanglan sang pondo sang gobyerno ang research and development, hindi dapat naton i-waste no o kung usikan ang pondo nga ini just for the sake of knowing, siling ni RD no. Hindi kita mag R&D just for the sake nga gusto lang naton mabalaan kung nga yellow ang pakpak sang alibangbang no, siling ni Regional Director Rowan Helonga. Rather, naga-research and development kita, nagagamit kita sang pondo sang gobyerno para nga maghatag sang solution sa mga problems. Kag dapat naton suportahan no ang mga research and development outputs sa mga researchers naton, and kalabanan sa mga outputs nga ini produkto no sa mga state universities and colleges, kaangay sang kapsu nga na mention ni Engineer Rowan Helonga. So sa Innovator Summit mga kaabyanan, ang ano sini no, ang event nga ini duwa ka adlaw nagsugod ini sa August 17 kag nagtakop ini kahapon lang gid nga adlaw no, August 18 sa Rojas City, Capiz, nga gintambungan sa mga innovators advocate or innovation advocates no, ang mga entrepreneurs. Kati ara dito no ang Philippine Chamber of Commerce and Industry kag ang Department of Trade and Industry. So sa mga startups ini siya no nga kahiwatan, and isa ini sa mga dako man nga events ng Department of Science and Technology, kaupod ay iba't pa nga mga ahensya sang gobyerno kag mga private institutions. Following no sang another big event man no ang National AI Festival. Ang masunod nga dako nga events ang DOST mga kaabyanan amo ang Regional Science, Technology and Innovation Week. So isa man ina sa Balantayan no subong 2026. Ang mga solusyon sa problema pinagi sa siyensya kag teknolohiya. Dali na tukibonta ang Before kita mga kaabyanan mag-proceed sa aton nga masunod nga topiko ining development no ang mga major infrastructure nga ginaduso sa Pandi Azucar Island sa Concepcion, Iloilo, kaupod kay Dr. Raul Banyas. May ara lang diri sang pahanumdom no ang Council for the Welfare of Children. Ini kung may ara sang mga kabataan no, mga bata nga involved sa mga unfortunate incidents. Ini bilang pahanumdom sa mga katapos sang media, sa publiko kag sa mga online users. Ano ba lang mga dapat obrahon no kung may ara sang bata nga involved sa mga insidente no? Iwasan o kung
refrain kita mga kaabyanan sa pag-identify sang bata, no? Sandig sa natabo o kon sa aligasyon kontra sa iya, refrain kita sa pag-label sa bata bilang suspect o kon shooter o kon biktima. Likawan man mga kaabyanan ang pag-share sa mga photos, videos o kon personal nga impormasyon sang minor de edad, no? Kung may nagalapta online, hindi naton pag i-repost ang mga unblurred photos. Ang mga videos sang insidente, ang unfortunate incident nga natabo, hindi naton pag i-repost, no? Mga screenshots sang accounts, group chats, kag mga impormasyon nga makatumod sa identity sang bata. Ang isa ka post mga kaabyanan, posible ini no nga magpabilin online kag makaapekto no sa bata forever, no? Kay tiara na siya sa online. So likawan gid naton mga kaabyanan kay kabahin ina sa privacy sang identity sang bata nga involved. Ang trauma sang bata hindi content. So ang video sa mga bata nga sa tunga sang threat o kon emosyon, no? Dapat nga i-share lamang kung may ara sang klaro nga tinutuyo para sa maayo, no, nga for the sake of the public, mga kaabyanan. Ang responsable nga pag-report hindi lang tungod o kon tuhoy, no, sa pagpakita sang natabo, kundi amuman, no, sa pagprotekta sa mga kabataan nga posible maapektuhan. Ang ginatawag na naton nga principle mga kaabyanan amo ang sensitivity kag dignity. So sa aton nga mga publiko dira ha, kag agad nga mag-report sa Makabata Helpline 1383. Ano man nga mga balita, post, video o kon iban pa nga mga content nga naga-expose o kon exploit sa mga bata, ang posible i-report, no, or pwede ninyo i-report sa pinaagi sa CWC Makabata Helpline 1383 para sa posible nga pag-take down. So anong dapat ninyo obrahon, no? Magtawag sa 1383 o kung sa Smart nga 0919-354-1383 o kung sa Globe 0915-802-2375. Mag-chat sa Makabata Helpline 1383 sa Facebook kag sa Instagram o kung mag-email sa makabatahelpline@cwc.gov.ph o kung mag-report sa DICT eGov Super App, no, sa aton nga mga kauturan kung nabatian nyo ini nga programa, no, o kung ang ini nga tupiko, no, kabay pa nga mangin responsable kita nga citizen or netizen, no, nga mga online users. Philippine Standard Time 10:36 sa aga. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, tingwaan nato, no, nga makontak si Dr. Raul Banias, ang Provincial Administrator sa Iloilo Provincial Government. Ini may kang tanan sa Pandi Azucar Island. Bantayan sa pagbalik sang programa Tukib. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does.
Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening. My name is Gloria Diaz, Financial Manila. Miss Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, itapwetan, may wangat susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Philippine Standard Time, 10:41 sa aga. Dali na, tukipunta ang Western Visayas. Dali na, tuloy ang mga solusyon. Unfortunately, mga kaabyanan, no, nag-message bago lang si PA Banyas. Nga, ara pa siya, no, sa meeting sa Iloilo Convention Center. So, I believe may aras ang event, no, ang DepDev. So, busy ang aton nga mga government officers, no? Mga government officials. Anyway, mga kaabyanan, para sa aton nga mga tagpalamati, announcement, no, sang cancellation of flight subong August 19. Bangod sang malain nga tiempo subong adlaw sang Miyerkules, August 19, 2026, kanselado ang mga biyahe sang Cebu Pacific flights
as of 9:30 a.m. Lakip na dira mga kaabyanan ang 5J472 Bacolod to Manila kung sa diin ang apektado nga pasahero 203 passengers. Solusyon sa problema. Ang 5J192 Manila Kawayan, 5J193 Kawayan Manila, 5J508 Manila Tugigaraw, kag ang Tugigaraw Manila 5J509 kung sa diin no ang mga apektadong pasahero yara sa mga masobra isa ka gatos no sa mga flights nga nasambit naton. So ina ang mga apektadong flights as of 9:30 a.m. So panumdom sa mga pasahero especially diri sa aton no ang aton nga neighbor airport ining Bacolod Manila nga biyahe sang Cebu Pacific. Pahanumdom no sa mga apektadong pasahero nga mag-coordinate sa mga customer service o kon sa opisyal nga website o kon app sa Cebu Pacific Air para sa rebooking travel refund sa option sang inyo nga mga ticket. Teknolohiya. Tukibon, dali na. Tukibon ta ang Western Visayas. Dali na. Tukibon ang mangugar sa rehiyon. Mga kaabyanan, kahapon ginreport naton diri sa Radyo Pilipinas nga mataas na ang vaccination sa iban nga mga LGUs no sa TIPDAS. So congratulations sa mga LGUs naton nga more than 50% na no sa ilang target. So hopefully masigig-sige ang ining vaccination kontra TIPDAS o kon measles, rubella. So may supplemental vaccination mga kaabyanan ang PHO kaupod ang Department of Health. So makipag-coordinate ka mo mga kaabyanan sa inyong mga tagsa ka barangay o kon nga mga rural health unit. Samtang sa leptospirosis naman, ibaloon naton ang pinaka-latest sa sining datos no pinagi sa report ni Marian Grace Serenieta. Yan, maayong aga. Hopi, maayong aga sa imo kang maayong aga sa aton nga mga tagpalamati Hopi no. Hambal nimo kang inano about sa aton nga mga health concerns no sa province of Iloilo. Isa man karon Hopi no sa ginatutukan sang aton nga Iloilo Provincial Health Office ining kaso Hopi sang aton nga leptospirosis. Although nagnubo no ang aton nga kaso sang leptospirosis sa morbidity week 31 subong no nga 2026 comparing to same period of last year kung sa diino mi na record kita last year nga 100 samtang subong yang nga year 84 lang ang alarming diri pinuokon ang ginatutukan naton subong ining kaso or numero sa mga napatay sa leptospirosis sa province of Iloilo. Naka-record na Hopi ang province of Iloilo 10 nga napatay no sa leptospirosis subong nga tuig halin ini January 4 to August 8 2026. Ibaloon naton Hopi no diin bala nga mga municipality halin ang inino nga pulo naton nga recorded naton nga death sa leptospirosis. Ang banwa sang Dumangas Hopi miara sang isa ka napatay, ang Dingle miara sang duha, ang Oton may ara kita Hopi sang na record nga isa man no nga leptospirosis death, Barotac Nuevo isa, Dueñas duha, Saraga isa, San Dionisio isa, kag ang Concepcion may isa ka na record nga leptospirosis death. So duha gid Hopi ka aton nga mga LGU sa province of Iloilo amo ining Dingle kag ang isa ang Dueñas nga may tigduha sila no ang masubo duha diri ang kaso or ang death nga na record sa duha sinino ka municipality. Samtang Hopi no ang may pinakamadamo naman niya nga or may pinakamataas nga numero sang leptospirosis is ang inyo gid Banwa. Banwa sang Tigbawan although nga wala sang death pero may anom Hopi no nga na record nga kaso sang leptospirosis ginsundan ini sang Dumangas nga may 5 kung sa diino isa diri ang napatay, nagapangatlo diri Hopi ang Haniway nga may ara man sang 5 kag ang Tubungan may 5 kag
Siyempre, ang isa man diri hupi no sa ginpahayag diri nga may ara sang increase actually no nga or saka sang percentage increase amo ang Pasig City nga may ara sang 4 hupi ka kaso. So amo ini sila ang top 5 naton nga mga LGUs nga may ara sa may pinakamadamo nga kaso sang leptospirosis sa province of Iloilo. Yan na-mention nimo ang banwasang Tigbawan. Kagong lantahon ko no sa perspective sang isa ka pumuluyo kiti ang banwasang Tigbawan ang mayor nga palangabuyan pagpanguma. Yes. So probably no ang isa ka rason kung nga may pagsaka sang kaso 5 no yan nagkakaso sa banwasang Tigbawan. So probably ang mga mangunguma or Yes. mga nagapuyo no sa mga kaumhan naton nga nakaubog sa tubig nga kontaminado. Yes. Actually, hupi sakto ina no kalabanan according diri no kay Dr. Maria Socorro Quinio ng ating Provincial Health Officer, kalabanan sa mga nagka-leptospirosis sa province of Iloilo agriculture related. So 32 gid hupi no buot silingon mga mangunguma naton posible hupi no mga mangunguma naton ang mga kalabanan no nga cases naton sang leptospirosis. Ginsundan ini sang others nga 18, may 18 man kita nga flood related, may 14 nga unknown wala kabalo no kung ano ang or paano sila na expose. Kag may duha kita nga mud exposure. So amo ni siya ang sadig sa datos ng aton nga Iloilo PHO kag kung basihan naman naton nga hupi no ang age group no pinakamadamo gid hupi no ang 40 years old and above with 35 hupi no nga cases ginsundan ini sang 32 39 naton nga with 19, 20 to 29 years old with 23 cases, 10 to 19 years old nga may anom. So kalabanan gid hupi 40 and above no ang mga nabiktima or may ara no sang kaso or positibo sa leptospirosis. Kag isalot lang naton hupi no hibaluon naton no ano ba lang efforts yan no diri sa aton sa or ano ang efforts sang gobyerno hupi no kag ano diri ang pahayag sang aton man no Department of Health. So nakatutok hupi ang aton nga Department of Health sa posible no nga pagtaas ang kaso sang leptospirosis. Balaman naton hupi no especially sa NCR no ang pagbaha kag in fact diri sa aton hupi ang pagbaha no. So kag syempre lakip man diri ang padayon nga pag-ulan dala no sang enhanced southwest monsoon o kon habagat. So ginatutukan gid ini subong sang Department of Health and according man sa aton nga ahensya may ara hupi no sang enough nga supply o kon bastante nga supply ang mga pasilidad kag nakataas sa code white alert ang mga apektado naton nga mga centers for health and development kag patuloy or padayon man no ang koordinasyon sang aton nga DOH sa aton nga National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC. In fact, gani hupi, may 3.1 million kita nga doxycycline nga capsules sa DOH Central Office kag sa 17 naton no nga Center for Health Development lakip na diri sa aton sa Western Visayas nga ready hupi no nga mag-support sa mga ospital kag sa mga LGU kag syempre ang aton nga yakap hupi no tandaan naton ang aton nga yakap clinic. So pwede makapariseta no ang publiko sa mga yakap providers para makakuha sang doxycycline para sa aton nga or sa aton nga more than 3,000 PhilHealth accredited gamot providers kag syempre hopi no ang zero balance billing sa mga hospital naton although wala naton ginapangayo no nga mausar ining zero balance billing pero pahayag diri sang DOH naka alalay ang aton nga zero balance billing program sa mga DOH hospitals kag pa expand pa no ang leptospirosis coverage ang PhilHealth naton sang July 15 ginpataasan sang PhilHealth no ang benepisyo para sa leptospirosis. So halin sang una hupi nga 21,450 pesos lang subong nagsaka na sa 63,000 pesos para sa regular nga pagpa-ospital kag pwede pa ini maglabot sa 170,000 pesos to 411,000 pesos para naman yan no sa mga
maid-id o kung critical nga or nagakinahanglan no sang critical nga pagbulong. Pero ang bagay naton hopefully no hindi naton magamit ini kiti kung magamit buot silingon we are not well no kag positibo sa leptospirosis. So, kumbaga iniya hoping yung pagawa lang nga datos ng DOH naton para nga ipabalo no ipalabot nga nakatutok mi ara sang bastante nga supply sang doxycycline ang aton nga gobyerno kag syempre nakaalalay ang aton diri nga zero balance billing. Yes, as mentioned kay ina yan, no, agricultural, may mga kauturan kita mga manguman naton, do medyo nakulbaan, magpa-ospital bala, no, magpa-check up, so iban ginahipsan na lang ang ila na batsyag, especially kung positive gali sila, no, sa leptospirosis. So at least pinagi sa report nga ini and with the Department of Health, assured sila, no, nga tatapon sila, may bulong nga para sa ila yan. Yes, correct. Inaamo ginang always ga-emphasize naton diri hopi no sa Radyo Pilipinas Iloilo no, may ara nga in place no nga mga assistance ang aton nga gobyerno no, especially sa pag pa-ospital. Sakto ina hopi no during our press conference with PhilHealth no, isa man sa mga ginakulbaan didto no sa mga pumuloy ining pagpa-ospital, but through Yakap Clinics naton nga libre ini hopi no, especially sa mga accredited naton nga Yakap Clinics sa pampubliko, pero kung private may co-payment, pero kung private o kung public ikaw ya libre ini hopi no, kag may ara kita nga 75 nga mga medicines nga available gid for free, kag 20,000 pesos ini siya no per member, as long as kung ikaw no PhilHealth member ikaw, dapat makaparehistro ikaw sa Yakap Clinics. Kag sa Yakap Clinic kada dira hopi ikaw for example abi no mapa konsulta sa doktor nimo and then requestan ikaw sang laboratorio, may ara man kita hopi no sang libre no nga mga laboratories naton no, and after nimo pa laboratorio ibalik nimo ini sa imo nga doktor kag resetahan ikaw. So ang reseta nimo hopi pwede ikaw maka-avail sa accredited naman naton nga mga gamot providers. Amo ini no ang may ara kita diri sa Western Visayas nga mga accredited nga mga gamot providers kung sa diin kada miyembro pwede maka-avail sang 20,000 pesos nga bili sang bulong. So libre ang konsulta, laboratorio kag ang bulong. Yes. Yan, last na lang, no? Ang datos naton sa Iloilo Provincial Health Office, increasing bala this year or nag-decrease ang numero nga ini? Kaya ti kung lantawon naton yan, no? From time to time, nagabaha diri sa syudad sang Iloilo and also other areas of the province. Yes, hopi no, kung basihan naton ang January 4 to August 8 nga latest data sang Iloilo PHO, nagnubo kita. Kaya ti subo nga tuig, 84 ang record naton. Last year may na-record kita nga isa kagatos nubo nubo no, pero lantawon naton hopi kiti hindi pa updated ang ini nga datos naton kiti recently sige ang pag-ulan diri sa aton sa Western Visayas, pero hopefully no hindi magtaas hopi ang aton nga cases sang leptospirosis. Yes, with that yan, Madamo Gid nga salamat, maayong aga. Para sa Bagong Pilipinas, Muan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dali na, tukibuntang Western Visayas. Dali na, ang mga Nabatian mga kaabyanan, si Marian Grace Aranyeta naghatag sa aton sang update no sa ikaayong lawas, partikular sa kaso sang leptospirosis sa probinsya sang Iloilo. Although may pag-decrease no sa compared sa nagligad nga tuig nga datos 2025 versus 2026 nga datos, di kita magpakampante mga kaabyanan kag buligan naton ang Iloilo Provincial Health Office no pinaagi sa mga ginawi nato no, kaangay sang paglikaw sa pag-ubog sang mga sa tubig baha no, as much as possible magsuksok kita sang botas kung magpadulong kita no sa aton nga mga kaumahan o kung mag-ubog kita sa mga tubig baha. Kahit hindi man naton malikawan kung ara kita sa mga area o kung lugar nga balahaon. So at least no nakasuksok kita sang botas mga kaabyanan para if ever no nga contaminated ang tubig nga ina sang higko sang sapat
at least no hindi kita madutlan sang leptospirosis. However, kung mangin positibo man ang Department of Health ng Iloilo Provincial Health Office no kag ang PhilHealth nagabuligay no para maghatag sang serbisyo sa mga pumuluyo. So may available nga mga bulong sa aton nga mga rural health clinics o kon sa mga ospital no. So hindi gid kamo magkabalaka ang leptospirosis preventable in siya mga kaabyanan. So hindi naton paghulaton nga maglala ang balatian antes kita no magpadulong sa doktor. Kagang isa ka importante nga reminder sa aton nga mga mangunguma, mga pumuluyo no sa publiko no, hindi kamo mag self-medicate. I know no, may AI na, may artificial intelligence na, may isa mo lang ka-click, pwede ka nakapamangkot anong pwede obrahon no, anong mga home remedies kung amo ning ako nabatsyag. Nako guys, no, hindi gid kamo hindi nyo gid pag-i-rely ang inyo ikaayong lawas sa mga amuni nga mga pamaagi no, but rather consult your physician no. Laing gid ya kung ang imo nga ginakonsult ang eksperto. Ang mga gintun-ana nila mga kaabyanan ng medisina. So hindi naton pag-i-rely lang no sa isa lang ka-click online. Kaya posible nga maglala ang inyo nga balatian kung dira lang kamo naga-rely no sa mga home remedies nga gin recommend no online. So no to self-medication, seek your physician mga kaabyanan. So hopefully, kiti may remaining months pa kita no, sa 2026, hindi na magsaka ang kaso sang leptospirosis. And again, ang reminder, no, likawan naton ang leptospirosis, pinaagi man sa maayo naton nga mga tikang. No? Kaangay sang pagsuksok sang botas, maghugas sang kamot kag tiil, no, kung naghalin sa mga flooded areas. Oras sa Radyo Pilipinas, 10:59 sa aga. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyo nga pag-upod diri sa programa Tukib no, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. So hopefully no si PA sa iban nga mga programa no sang Radyo Pilipinas Iloilo makiter nato no para mapalinton man naton ang mga major infrastructures no for Pandi Azucar. So bantayan ina sa iban pa nga mga programa sang Radyo Pilipinas Iloilo o kon sa Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you no sa mga nagtutok sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM and syempre sa aton mga katuwang technical. Si Sir Vermore Aventura kag si Sir John Magaliana sa engineering team. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan nanging kaupod ninyo Hope Torichante kag ini ang Tukib. Western Visayas, Dalina. Tulibot ang mga solusyon sa problema, pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Dalina. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.